Um, anong year ka tumigil ng school? Anong year kang umalis? Second year college po. Anong kurso sana yon? Nursing po. Para mag-artista na ayaw nila daddy. Opo. So, anong ginawa mo? Umalis ka? Actually, medyo plinano ko po yung lahat eh. Parang ano na, hindi ko muna sasabihin sa kanila. Una, sinabi ko lang parang i-stop muna po ako mag-aral, ganun. Tapos, yung ang ano ko, ang Pero hindi ka umuwi nun, tinawag mo lang. Opo, parang ganun, sinabi ko lang po. Na yung tuition po na ibibigay, parang sinasoli ko na. Tapos, ang una ko pong pakay talaga mag-Japan kasi yun yung mga nakikita ko nagbo-boom yung mga kasabayan ko na pag-uwi parang ang daming pera. Galing sa boarding house, ibig mo sabihin. Hindi po, mga nagiging kaibigan ko sa Olonga po. Okay. Mga nakapag-Japan, pag-uwi, bibili ng bahay, bibili ng kotse. Oho. Sabi ko, tapos, inaano ko, age ko, 18 years old na ako, pwede na ako siguro, ganun. Ano pong reaksyon nyo, Daddy, nung sinabi niyang hihinto na po siya sa pag-aaral? Pero hindi mo agad sinabing magja-Japan ka. Okay. Ano po reaksyon niyo? Malungkot po kami dahil isa pong kabiguan po sa amin ang hindi siya makatapos. Pero kung ipagpilitan niyang gusto niya talagang mag-Japan o anong plano niya sa buhay niya, suportan na lang ho namin siya. Tapos po, tatay, nangyari po, nalulong po sa barkada si J.E. Tapos nalulong din sa droga. Gaano ka-addictive? Hinahanap mo talaga? Dumating po sa talaga sa point na drug dependent ako pero wala po silang alam. Nalaman na lang po lalaga nila lahat nung tumawag ako na sinabi ko na nakakulong po ako ngayon dito sa Cebu City. Paano ka nakulong? Bali, ano po, napasama po ako sa isa kong kaibigan. Okay. Ano po ang ginawa niyo, Tatay Ronel, nung nakulong po si J.E.? Mahirap po naming tinanggap ang sitwasyon. Sino po ang nakapagpadala ng balita sa inyo? Tumawag Siya rin po ang si tumawag. GA sa nanay niya. Nagulat po ako kung bakit nag-iiyakan sila. Nung malaman ko po, pati ako umiyak na rin po. Kaya, yung panahon na yon, masakit po talaga sa pamilya namin. Hindi lang naman po ako, buong pamilya po namin na nasaktan. Kasi nakikita ko naman po sa inyo, Daddy, parang kayo po yung tipo ng amang, parang tatay ko po na hindi nagkukulang sa paalala. Opo. So po parang yan. feeling ko lahat ng mali ko, kasalanan ko, kasi hindi nagkulang yung parents ko. Paano niyo po napatawad si J.E.? Kahit po nung nasa kulungan na siya, napatawad na po namin siya dahil kahit mahirap tanggapin, natanggap na rin po namin. Dahil parte nga ho ng buhay yan. Anong description mo dun sa, yung tawag nila yung withdrawal? Opo. Sobrang sakit? Sobra po parang mentally torture. Parang ganun. Anong pakiramdam ng katawan? Yung hinahanap Kasi ng po, katawan? hinahanap talaga ng katawan mo. Yung, Paano? Parang malamig? Parang may langgam? Parang ano? hindi ka po mapakali. Parang gagawin mo lahat makapag ka. Ganon nagiging addict. Okay. After makalaya po ni J.E., kumusta na po ang relasyon nyo ngayon, Daddy? Nagbago na po siya. Naging mababa na po siya. Wala na po yung mga yabang niya sa akin. Dahil alam ko po talaga nagpakumbaba na siya. Alam ko na nalaman niya na tama ako. Parte ho yun talaga ng buhay siya ron. Ang dami sigurong nagulat sa storya ninyong dalawa. Ang dami rin sigurong sabi nila, ay, parang kami ni Tata yun. Di ba? So sana po, Miss Kipano, naka-enlighten sa inyo ng konti ang usapan nila. Si J.E. na nga po ang nagsabi, salita na nga po ng Biblia, o hindi man, konting hiya naman, unless napakawalang hiya naman ng magulang natin at binenta tayo ng nanay natin o binubugbog tayo ng tatay natin. Ang magulang po, basta matino kayong pinalaki, bihirang magkamali sa abiso. Talagang totoo po yun dahil mas marami na silang na-experience kaysa sa ating mga anak or like me and my children. Maraming salamat po sa inyo, Daddy at saka J.E. Mabuhay kayong dalawa. At sana tuloy-tuloy pa, maging tuloy-tuloy pa ang inyong napakagandang relasyon ngayon. Di po ba? Susunod po isang sikat na comedian at host na may tinatago pa
na drama pala na hindi natin alam mula sa kanyang nakaraan. Baka ang iba sa inyo alam nyo na ito. Ako alam ko po ito kasi matagal ko na po siyang kilala, hindi pa po siya humaharap sa camera. Sana po mahal pa rin niya ako hanggang ngayon. Kahit marami na siyang mahal, di pa niya ako pinagpapalit. May ganun pa? Sa pagbabalik ng Sharon, kasama mo, kapatid. Merong delivery na box. Parang safe ba yan? O ano? Ay! Si